We thank God for gathering us this fifth Sunday to remind us of the call for each and every one of us, yung tawag para sa atin. Lahat tayo ay tinatawag, hindi lang naman kami ang tinatawag na para maglingkod at para magdala ng mabuting balita sa isa't isa. To be good news, no? Gospel bearers. That is the call for all of us. No one is exempted. No one is unworthy. Marami tayong palusot. No? I think it is called, Pope Francis will call it, parang spiritual excuses, no? Mga palusot natin. Hindi ako karapat-dapat na maglingkod. No? Hindi ako karapat-dapat magsalita ng Diyos. Magkwento tungkol kay Jesus. Lahat tayo. No? Lahat tayo. We have many excuses. We feel we are not worthy. The first reading, we will hear from the prophet Isaiah, the famous song, di ba? Alam niyo yung kantang ito, di ba? Here I am, Lord. Here I am, Lord. It is I, Lord, di ba? I have heard you calling in the night. So yun yung tawag para sa atin. Sa Tagalog, yung version na ito ay, Panginoon, narito ako, di ba? Isugo mo ako, no? Narito ako, with that famous song. We sing it all the time. Kinakanta natin, pero hindi naman natin ninanamnam, no? Ito yung paanyaya na no one is worthy. No one is worthy to be a lay minister, to be a lector, commentator, to be a sacristan, to be an usher, to be standing in front of you, to be a priest. No, hindi ako karapat-rapat. Talaga naman, walang karapat-rapat sa atin. But because you are chosen, no, now on, no, because of the grace of God given us, now on, sabihin niya, you will become fishers of men. So all of us are asked to bring, no, mamingwit tayo ng mga tao at dalhin natin sa Panginoon. Lahat tayo, no, all of us. No more excuses. So we have an example of one palusot, no, excuse, no? Hindi ako karapat-dapat. Diba? Hindi ako karapat-dapat. Ano pa yung ibang excuse, no? Kaminsan naman, no, nagmamarunong tayo masyado, di ba? Si Jesus, pumasok hiniram niya yung bangka ni Pedro. Pagkatapos niya magturo sa maraming tao, gamit yung bangka ni Pedro, sabi niya, pumalao tayo. Isang professional fisherman at isang karpintero, sabi ng karpintero, mamingwi tayo. Sabi niya, naku, buong gabi kami nanguhuli ng isda, wala kaming mahuli. A professional fisherman listening to a carpenter. No? At ito rin kadalasan ang ating palusot. Mas marunong tayo sa Diyos. No? Alam ko na yan. Narinig ko na yung ebanghelyong yan. Narinig ko na yung tawag ng Diyos sa akin. Narinig ko na marami tayong alam. Napakarami nating alam, mas marunong pa tayo sa Diyos. But we see how God uses what we have. Kung ano meron tayo, yung mangingisda, para mangisda, di ba? Alala natin yung the three wise men. Ginamit yung kanilang karunungan sa astrology, no? Para makita yung between at makita si Jesus. Ang kaningningan ng liwanag ng what is of the stars, what the heavens, what astrology brings us. Kung ano meron kung ano meron tayong alam, gagamitin natin ng Panginoon. Whatever profession we have will be used by God to bring Him greater and glory. No? Magtiwala tayo sa Panginoon. So, ang pangalawang palusot natin, no, mas marunong pa tayo sa Diyos. No? At ano ba yung mga ibang pamaraan para tayo'y malinlang at hindi sumunod sa Kanya? Isa pang palusot natin, no, ito yung trap. Many times, this can also be a trap for all of us. Nung nakinig si Pedro, nakahuli siya ng napakaraming isda. Halos mabunit yung lambat at halos lumubog yung bangka. Hindi na isang bangka, dalawang bangka. Punong-puno ng isda. Baka mamaya, hindi tayo makasunod sa Kanya dahil sa dami ng huli ng isda. Dahil sa napakaraming blessing, no? Naiipit tayo sa blessings. Nakakalimutan natin yung source of the blessing. Imagine, in the multiplication of loaves, kung kaya niya magparami ng maraming tinapay at kaya niya maraming isda, naku,
pag na-master ko to, ako rin, no? Makakahuli ng gantong karaming isda. No? At alam naman natin, anong the last line of the gospel says, no? It says, the last line of the gospel, Peter left everything and followed Jesus. We have to surrender everything to God. At hayaan natin ang Panginoon pumasok sa ating bangka, katulad ng pumasok sa bangka ni Pedro, at ganyan na lamang ang nangyari. No? Hayaan natin siya ang mamuno sa ating buhay. Siya ang bahala. No? Hayaan natin siya pumasok sa ating bangka at hindi nilambat ang gagamitin natin, kundi ang salita ng Diyos para maging kanyang disipulo at maging tagasunod. All of us are entitled or are called to do the same. We ask our patron, our secondary patroness, Our Lady of Lourdes, who like Bernadette of Subiru, ginamit isang batang-bata, no? Batang-bata na sumunod. No? Hindi naman niya alam kung ano yung ginagawa niya, pero sumunod. No? At hayaan na tayo makabingwit ng punong-puno, no? Para sa paghahari ng Diyos. Ito ang panyaya sa atin. Sana ito'y maging inspirasyon para sa ating lahat. Hindi tayo karapat-rapat, pero gagawin tayong karapat-rapat kahit na sino ka man, kahit ano ka pan. No? In whatever way, whatever small gifts we have, ang Diyos ang bahala. No? Dahil He knows what is best for each and every one of us. Huwag tayo maninlang sa mga what is shining. No? Not all that glitters is gold. Let us have our true treasure, Jesus Christ.